Tayo na Sige, po, pwede na. manalangin tayo mga kapatid. Okay. At ating anyayahan ng banal na Espiritu upang ang ating mga puso ay magliyab sa kanyang apoy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit. We pray. Come Holy Spirit, with your strength and your power. Come, O Holy Spirit. Give us strength and knowledge and wisdom that we may be able to undertake our LBS tonight. Opo, Panginoon, maraming salamat sa pananahan ng iyong Espiritu sa buhay namin, sapagkat siya po ang aming gabay. Siya po ang nagtuturo sa amin upang maintindihan namin ng malalim mga misteryo ng iyong mga salita. Kami mga hinirang mong mga templo ng iyong Espiritu, kaya naman buong buo ang aming pag-asa na aming pagninilay sa salita ng Diyos sa ikadalawampung linggo ng pangkaraniwang buwan. Patong araw ay aming mapagnilay-nilayan ng matagumpay. Ito pa ay panalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan po ng anak mong Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo, na siyang maghahari sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sino magbabasa po? So, ang Brother June, pwedeng ikaw na magbasa ng Gospel? Nakabihis na ba? Brother. Gospel po, Oo. walang problema po. Thank you. Ang mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Papuri Papuri sa iyo, Panginoon. No, paano? Sinabi ni Jesus, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yun. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Yesu Cristo. Thank you, Brother John. So, punta na tayo sa mga paghimay-himay ng mga talata. Sino gustong mag-share ng summary ng kwan nitong reading na ito? If you are free to share. Bago tayo mag-umpisa ng paghimay-himay. Brother John? Pwede ka mag-share lang ng Tulad nga summary. sinabi natin kanina na medyo may exemption po itong mga linggong ito dahil alam naman natin na sa Ebanghelyo ni San Marcos tayo dahil cycle B. Subalit nagkaroon tayo ng konting pahinga at tinukoy natin ang ika-6 na kabanata ni San Juan. Yung pong tinatawag na The Bread of Life Discourse. Pinatuloy ni Jesus ang kanyang talakayan tungkol sa Bread of Life Discourse kasi nagsimula ito nung nagkaroon ng multiplication of the bread. So sabik na sabik ang taong makinig sa kanya. Kaya dito pinakilala na Jesus na siya yung tinapay. Siya yung tinapay na nagbibigay buhay. At siya yung tinapay na bumaba mula sa langit. Wala pang tao ang bumaba galing sa langit kundi ang Diyos. Kaya ito'y patunay na si Jesus ay Diyos. Kaya nga nagtalo-talo yung mga Hudyo. Kasi sabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong itong kanyang laman at upang makain natin? Alam niyo po, sa Lumang Tipan, mahigpit na pinagbabawal ang pagkain ng laman at dugo ng mga ibang uri ng hayop. Lalo na to, tao ang binabanggit dito. Kaya talagang nagtalo-talot ang mga Hudyo dahil ang pananaw nila, baka gawin daw silang mga kanibal. Pero pinatunayan muli ni Jesus na sabi niya, pag hindi nyo kinain itong sinasabi kong laman ng anak ng tao at inumin yung dugo ko, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang sinasabi rito lang na pag hindi natin ginawa ito, tayo ituturing na patay. Kasi pag tayo ay kumain ng laman at uminom ng dugo ni Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi sinabi ni Kristo na yung kanyang laman, yan yung tunay na pagkain. At ang kanyang dugo, yun ay tunay na inumin. Kaya nga sinasabi niya na lahat na kumakain ng aking laman at umiinom na aking dugo, yan ay nananatili sa akin. They will remain in me and I will remain in him. Kaya nga, sinabi rin ni Jesus na sinugo siya ng Ama. At siya'y nabuhay dahil sa Ama. Kaya nga, sino man ang kumakain sa akin, ay mabubuhay din tulad ng pagkabuhay sa kanya ng kanyang Ama. And lastly, yung kanyang pangwakas na statement, sabi niya muli, inulit niya, no? 3 beses siya kasi niya inulit to eh. Pag sinabi kasi 3 beses, it is a statement of affirmation and finality. No? Sabi niya, ito yung tinapay na bumaba mula sa langit. At hindi niya katulad ng kinakain ng iyong ninuno sa ilang. Inulit niya ulit to. Kasi akala ng mga Hudyo, ito yung tulad ng mana na binigay sa kanila ni Moises. Pero pinapatunayan ni Jesus na hindi iba itong mana. Yung mana kasi pag kinain ninyo, mamamatay kayo. Ilang araw lang na hindi nyo kumain ng mana, mamamatay kayo sa gutom. Pero kapag itong tinapay ko ang kakainin ninyo, ay talaga magkakaroon kayo ng buhay na magpakailanman. Kaya nga kanina, yung ating pasimula na wala pa si Tunying, baka magtanong siya, dahil nga patuloy ang patunay ni Jesus tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay, ito lang nagpapatunay na si Jesus
ay hindi tulad ng kanyang anak na ama na isang karpentero, kundi si Jesus ay isang panadero. Kasi ang panadero ay binigyan ng kapangyarihan at otoridad para magbanggit tungkol sa tinapay. Tinapay na nagbibigay buhay. Yun lang po, brother. Thank you, Brother June. Okay, umpisa natin ang paghimay-himay sa mga talata. May tinapay na may malunggay. Meron din. Okay, kay Brother Saints. Sa talata 51. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga tao tungkol sa kanya? At ano ang mangyayari sa sinumang kumain nito? Ano pa ang kanyang sinabi tungkol sa tinapay na ibibigay niya sa sanlibutan? Ako ba? Yes, Brother Saints. Sabi, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Sinabi pa niya, mabubuhay magpakailanman ang sinuman kumain nito. Ang pagkain ibibigay ko, ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Thank you, Brother Sunny. Brother Jerome, sa talata 52. Sa mga sinabi ni Jesus, ang mga Hudyo ay nagtalo-talo. Bakit? Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Thank you, Brother Jerome. Sa Brother Tunjing, sa talata 53. Ano ang sinabi ni Jesus na kailangang kainin at inumin ng mga tagasunod niya upang magkaroon sila ng buhay? Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Thank you, Brother Tunjing. Di ba bawal kumain ng uminom ng dugo? Yun ang kwan, according to the Old Testament, di ba? Opo, Kasi ang dugo ay considered na life. buhay. O, doon ang buhay. Pero Okay lang binago kumain. ni Jesus yun. Binago ni Jesus sa kanyang mga salita rito. Yun. So, okay ba yun, Brother Tunjing? Tanong ka pa? Oo nga po eh. Kasi ang dugo noon, yung alay, binubuhos lamang sa altar at saka sa mga tao. Hmm. Ngayon, pinapainom niya na. Hindi naman bawal kumain. Tinapay. Hindi naman bawal, Brother Jerome. Excuse me, Brother Hector. Hmm? Pero ang ginagawa mo, Brother Jerome, na ginawa ni Brother Sunny kanina, ay isang uri ng kabastusan. Ay, ganun. Opo, kasi Tinapay pinag- ng buhay. dito ang salita ng Diyos. Kasi sabi lang ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Hindi na may sinabi na kumain ng tinapay ngayon. Tuloy mo, Brother Hector. Kumakain Okay, ba siya so- ngayon ng tinapay? O, hindi pa nag-dinner. Sinasawsaw ko niya sa dinuguan. Okay ba? Balik tayo kay Brother John, ikaw na rin. 110th anniversary po na 110th anniversary po namin. Ano yun, Brother Junior? Ano? 110th anniversary po namin nung isang linggo. Sa iglesia ni Okay na po. Ang handa namin dinuguan. Iglesia ni Manalo. Iglesia, bawal yun. Dito na iglesia ni Manalo. Okay. Tuloy natin, Brother Hector. Okay. Brother June, sa talata 54, ano ang pangako ni Jesus sa kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo? Ano ang gagawin niya sa kanila sa huling araw?
Ang sinabi ni Jesus dito na kung sino man ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? At ito'y bubuhayin ulit ni Jesus sa huling araw. Thank you, Brother June. Ano po yung huling araw? Yung pong final days, yung paghuhusga na. Okay. Sa talata 55, balik tayo kay Brother Saints. Ano pa ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang laman at dugo? Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Thank you, Brother Sunny. Sa susunod na talata, Brother Jerome, pwede na? Brother Jerome? Kumakain ako ng laman. Hindi ba kapag sasalita ka, puno yata ang mouth mo eh. Okay. Brother Jerome, sa talata 56, ano pa ang pinangako ni Jesus sa mga kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako naman sa kanya. Thank you, Brother Jerome. Balik tayo kay Brother Tunying sa talata 57. Sino ang sinabi ni Jesus na nagsugo sa kanya at dahil kanino siya nabubuhay? At gayon din ano ang mangyayari sa sino mang kumakain sa kanya? Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Thank you, Brother Tunying. So balik tayo kay Brother June ulit sa talata 58. Paano inihambing ni Jesus ang tinapay na ibinibigay niya sa kinain ng kanilang mga ninuno sa ilang? Ano ang ipinangako niya sa kumakain ng tinapay na yaon? Ipaniliwanag ni Jesus na itong tinapay nito ay yung tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya ibig sabihin to, siya rin yung bumaba sa langit. Ikinumpara ni Jesus ito na hindi ito katulad ng kinain na mana ng mga ninuno ng mga Hudyo sa ilang. Kasi yung kinain nila na mana, namatay sila pagka hindi nila kinain yun na may katagalan eh. Pero ang sinasabi niya, yung kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Katulad ng isang participant natin na panay kain ng tinapay. Pag nabilao ka niyan, mahirap. No? Hindi siya kasi, mapapansin niyo, hindi siya umiinom ng tubig. Panay kain lang siya ng kain ng tinapay. Ayan, narinig niya ang salita. No? Kaya uminom na siya ng tubig at hindi na siya muling mabibilaukan. Thank you, Brother June. So, keywords. Anong mga keywords natin sa ating pagbasa? Pwede pong magtanong. Sure, pwede. Meron akong malaking problema po. Ano yun, Brother Tunying? Paano ba natin tatanggapin itong mga salitang ito? Ito ba'y literal o parabola o metaphor o figure of speech? Spiritual. Sagutin ko muna ang aking idea. Sa atin mga Katoliko, alam na natin na nasa
2,000 years from the time na in-institute ni Jesus ang di ba nung nasa Last Supper na Eucharist. So alam na natin. So hindi na tayo bago diyan. Hindi tulad ng mga disipulo nyo na parang bagong kakaiba yung sinabi niya na cannibalism nga. Pero for us, alam na natin, mas malalim na ang background natin, di ba? Dahil sinabi niya, this is my body, this is my blood. Sinabi niya, hindi this represent my body, this represents my blood. Sa mga ibang passages. So, paniwalaan natin si Jesus as he is, na bilang anak ng Diyos. Di ba? So, yun ang mas natin. Kaya based doon. Kaya Any nga po, others who have ideas? no, ibig sabihin, yung mga salita niya rito, yung mga taludtod dito, talagang laman at dugo niya ang pinakakain at pinaiinom sa atin. Hindi, siyempre, di ba sa Opo, kapag nakapagmisa ka, transubstantiation, di ba sa misa, yun ang miracle transubstantiation, na ang anyo ay tinapay at alak, pero nagbabago ang substance na actually it's the actual body and blood of Christ. Ayon sa kanyang sinabi. And alam natin na sa Diyos walang imposible. Opo, Although hindi. may mga di ba may mga ibang miracles na na-proven na nag-change blood into flesh itself. Kaya parang siguro gusto rin patunayan na it's literally, yun ang body and blood ni Christ. Di ba? May mga ganong miracles na nag-change ang anyo nung tinapay at alak sa actual flesh. Marami ng miracles na nangyaring ganyan na recorded sa ating... Ang akin pong itong yung sa senaryo, dito sa panahon nila, kaya nga po nagbulong-bulungan sila, di ba? Talagang ang tanggap nila rito, literal. Tama po? Kaya nga paano ba natin kakainin ito? panahon nila. Yung panahon nila, yun nga, ang tinatanong ko, yung panahon nila, paano ba nila tinatanggap ito? Literal ba o metaphor o figure of speech o ano yun tayo, mga papalangaya, Di pa nila maintindihan yun. Doon, mahirap pa maintindihan noon. Di ba? Kaya nga po, noon, di ba? Kaya natanong nila yan. Kasi nga noon, kung si Jesus, kung mangaral noon, hindi ba kung mangaral siya, hindi diretso di ba? Ano tawag yun, yung parabola? Ano tawag natin? Parable. Ha? Parable o talinghaga? Talinghaga. Talinghaga, di ba? Palagi pagka siya nangangaral, lalo na ang mga kaharap niya ay mga disipulo, hindi mga apostol, di ba? Talagang ganun siyang mangaral. Pero dito, ang kausap niya rito, mga disipulo, tsaka mga apostol, di ba? Pero diretso sinasabi niya yung kanyang nais na ipahatid sa kanila. So literal itong sinasabi niyang ito. Yes. Actually, di ba, nung point na yun, maraming nagsialisan, di ba? Nagbulong-bulungan nga pero talagang si Lord, talagang ganun nga ang ibig kong sabihin, sabi niya. So, hindi na niya inakit pa yung mga iba para sumama dahil ganun nga mismo ang gusto niyang sinabi na yun mismo ang kanyang katawan at tugo. So, there's walang ibang explanations. So, ngayon tayo, ganun din ang ating paniniwala. Malamang. Kasi di ba, ang katuruan last time, unless na it's the ibubulong sa iyo ng aking ama, ang itong mga, di ba, yung discourse na yon na it's not yung parang nangyari kay Pedro na you are Christ. Ganyan. So ang God the Father ang magbubulong. Ikaw na nga nagsabi nung Brother Tonying, yung verse na yon. Ano man yung verse na sinabi mo last week. So it's the Father who will going to bulong. Talaga, in-stress talaga ni Jesus sa verse 53 and 54
pakatandaan ninyo, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Yung talagang ngunguyain niya. Kaya nga po, ang Iglesia Katolika, yan po binata yung ating ginagawa sa komunyon, na meron tayong doktrina na real presence. Yung tinapay at alak, no, kapag tapos na i-consecrate ito ng pare, nagiging dugo at laman ni Kristo sa kaanyuan pa rin ng tinapay at alak. Tama. Yes. Tama po. Oo. Yan po ang kontrobersya natin sa mga protestante. Hindi nila mapaniwalaan yan. But the Father will, kagaya nga ng sinabi mo, the Father will ibubulong ng Father sa kanila yun. Although sa ngayon, may hindi pa nila maintindihan dahil literal ba? Or yung Holy Spirit ang magbubulong sa Ama, di ba? Kung ano ang talagang dapat nating paano natin ito tatanggapin. Kahit naman mga Katoliko, meron ding mga ganun. Yun na nga Hindi rin maintindihan. Marami pa rin nga, yun nga ang nakakatakot. Marami sa Katoliko ang kumatanggap ng komunyon na baliwala lamang. Walang karespeto. Hindi pa naibulong sa kanila. Iyon ng aking grasya. Baka kasi kako nga, ganun din ang kanilang pananiwala na ito ay symbolic lamang. Hindi pa malalim ang kanilang pagkaintindi. Tama. So ano nga po ba ang dapat? Ito nga faith issue na ito Pero tandaan mo, kapatid, si Yesu Cristo nagsasalita dito. So ito, pamagitan ng kanyang salita, ay totoo, andyan ang kanyang real presence. Hindi ba sinabi niya? Gawin niyo to. Kaya nga po, literal natin tatanggapin ito. Kung paano ibinulong sa iyo, Brother Tony, ganun din ibibulong din sa iba yan. Sa ibang paraan siguro. Kung paano natin naintindihan. Tinanong ko sa iyo ng Holy Spirit. Tinanong ko sa isang protestante, ano ba ang inyong batayan? Ba't hindi nyo mapaniwalaan yung Eucharistia ng Katoliko? Ang sabi nila, basta kami, ang amin lang tinatanggap yan, yung pagkabuhay niya. Ang magbibigay sa amin ng buhay, yung kanyang pagkabuhay na muli. Hindi ang pagkain, tinapay at alak. Pero take note, Brother Tunying, marami rin protestante na nung nag-attend sila ng mass, doon sila na-touch at sila nag-convert sa Catholicism. Opo, so, maraming protestante na bumabalik sa Katolicismo, di ba? At marami din namang mga Katoliko na bumabalik at pumupunta as born again. Pansamantala. Mas marami yun. Alam mo bakit? Kasi kulang yung mga tao na nagpapahayag sa kanila. Ano talagang katotohanan? Kaya kailangan tayong pahayag. Tama po. Amen. Kaya tayo ay mapalad tayong narito tayo ngayon sa MFC at nag-LBS pa. Sila ba may LBS? Wala. Kaya tama, lahat ng mga MFC dapat, lahat ng servant, mga LBS. Di ba, Brother June? Magagalit sa atin si Brother June Di Vera niyan. Walang keywords. Keywords, okay. Kumain at uminom. Isos ang pagkain ng bibigay buhay. Kumain at uminom at ng pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pagkain ng bibigay buhay na walang hanggan.
Parang hibla na to. Hindi na keywords, key phrases na. Words, kasi words. Like, Ano pa ba? Tandaan nyo, may kasabihan, what you eat, Tinapay. you become. So, kung ano yung kinakain mo, ikaw yung nagiging ganda. Ano yung kinakain mo ngayon dyan, brother? Kumakain ako ng lugaw. Yun. Edi, Pati si brother Jun din, yun, lakas-lakas lumamon Bumabawi. Baka mabulunan ka dyan, walang tubig. Yun. Cheers. Cheers. Ano pa po? paalala lang po sa mga senior citizen. No po. Pag kumakain kayo, lalo na kung lumulunok at lalo na pati tubig, pag uminom po kayo ng tubig, yuyuko kayo bago nyo lunukin ang tubig para hindi kayo mabulunan. Drink in my drinking. saan mo naman nakuha yung ano na yan? Puro Talinhaga yan. Subukan mo, uminom ka ng tubig, lagay mo sa bibig mo, tapos yumuko ka ng konti, saka mo lunukin. Mas madaling dumaan sa lalamunan mo. Lalo na kung umiinom ka ng gamot. Basta ang sabi kasi, pag uminom ka, kailangan dahan-dahan. Yun lang. O, dahan-dahan nga, siyempre. At saka yumuko ka ng konti, subukan mo. Walang sinabing, Mas madaling dumaloy ang tubig sa lalamunan mo kung nakayuko ka. yeah, malalaglag eh. Alaway yun. May straw. Okay, wala na ba iba? Okay na ba to? Yan. Yan naman Naman. pinaka-essence ng eat and drink. Next. Okay. Second Tuloy reading na? tayo? Second reading. Meron lang po First. akong naiisip. Kasi sa simula ay salita. At ang salita ay nagkatawang tao Dwelt among sa us. katauhan ni Jesus. At ang katawan na yan, ang sabi niya, ay kanyang laman na dapat nating kainin. Dugo niya na dapat nating inumin. Ibig sabihin, yung salita sa simula, yun ang ating kakainin. Tama. Hindi Logical. tinapay o ano paman. Kinakain natin yan sa liturgy of the word. Sa ito, we are Yes, God's word. ang tunay na kinakain natin yung salita ng Diyos. May lumalamon pa na iba dyan, no? Mabulunan na naman yan. Di ba? Sabi niya, hindi naman tayo nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang mga Kaya nga Labi. isa buhay ang salita niya. Kaya nga 100% meron ka na. tayo liturgy of the word sa mass din. Kinakain din natin yung salita ng Diyos sa homily. Liturgy of the word, liturgy of the Eucharist. Meron tayo ng dalawa. Sa ngayon, liturgy of the word tayo. Pinag-aaralan natin. Samantalang, Eucharist na ba yung kinakain ni Brother Jun? Sige po. Sige, sino na Tuloy tayo sa first reading. second uppers? First reading. Brother Butch, Ay, will you do the Ano ba honors? ang first First reading. ano ba sa hinango? Proverbs 9, 1-6. Sandali Kawikaan. Proverbs 9. Sandali Yes, 1-6. Dali, meron ako dito yung Pinoy version. Titignan ko lang kung anong page yung Proverbs. 9. 803. Di ba New Testament lang 1 to Pinoy 6. version mo? Baka kompleto na yun kay Brother Butch. Kompleto na. Yun naman. Nakakuha na ako ng kompleto, bro. Chapter 9 ba? Yes, chapter 9, verses 1-6. 1 to 6. So,
Ang unang pagbasa ay hinango sa Kawikaan, Aklat. Kabanata 9, talata 1 hanggang 6. Nagtayo ng bahay niya ang karunungan. Nilagyan niya yon ng 7 poste. Nagkatay siya ng mga naga niyang hayop. Pinrepare niya ang wine at nag-ain na sa mesa. Inutusan niya ang mga servants niya na mag-invite doon sa mataas na lugar sa bayan at sabihin, kayong mga walang alam, pumunta kayo dito at sa mga kulang sa karunungan, sabi niya. Tara, kumain kayo ng pagkain hinanda ko, uminom kayo ng wine na pinrepare ko. Kung gusto ninyo mabuhay, iwan ninyo na ang kabobohan ninyo at lumakad kayo ng matalino. Ang salita ng Diyos. Salamat Kabubuhan. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kabubuhan ang nakalagay dyan, kabubuhan. Kabobohan. Amang-mangan, kabubuhan. Lisanin. Di ba merong binigyan ka ni Brother Boss ng ano eh? Kulang yun sa kanya. Ano, New Hindi, Testament. ano lang, New Testament lang yun. Susunod, pagka tayo nagkaroon ng blessing, bibigyan ko kayo lahat ng kumpleto. Ay, salamat! Salamat! Thank you in advance. Mm. Okay, so paghimay-himay natin. So, umpisa tayo kay Brother Jerome. Pwede ba, ipaliwanag muna ito ni Brother John. Ang hirap-hirap intindihin to eh. Ito ang sinasabi Sino gusto dito. mag-volunteer? Okay, magbigay ng Ang summary. sinasabi lang nito. dito, meron nakakaalam tungkol sa mga salita ng Diyos na karunungan. Nagtayo ng bahay niya ang karunungan. At dito nagprepare siya ng mga pagkain at alak. At ang pinrepare niya ito ay salita ng Diyos na naghahayag ng katotohanan at nagbibigay buhay. At inaanyayahan niya yung mga taong walang kaalaman upang makibahagi sa kanya inahain na handa. Para sila ay mabuhay. Kaya ang sinabi doon sa talata 6, kung gusto niyo mabuhay, iwan ninyo ang kabubuhan ninyo, lumakad kayo sa daan ng matalino. So ang katalinuhan manggagaling sa salita ng Diyos. Tama Ito- mo yung Brother John? Basahin ko tong dito sa akin namang medyo English, okay lang ba English? Sige. Sige, dito- Tatasig ni Brother Tunying yan. Tatasig ni Brother Tunying. We hear about wisdom personified as a woman, inviting all to her banquet. She calls out to those who are simple, urging them to come and partake of the feast she has prepared. This imagery is rich and profound. Wisdom is not hidden or reserved for the elite. Rather, she is accessible to all who seek her. The invitation to dine at wisdom's table is an invitation to embrace understanding, knowledge, and a deeper relationship with God. Ayun yung parang gustong So Iwatik. wisdom naman yan, ano? Ibig sabihin, wisdom na babae katalinuhan, daw no? siya. Personified as babae. Inviting all Brother her. John, ano mo masasabi mo? Reflection yan, Brother June. Brother Jerome, reflection yan. Reflection. Parang ganun yung para Okay. maintindihan nyo. Yung wisdom itinuring sa isang babae. Kasi, kung itatranslate yan sa wikang Hebreo, ang salitang wisdom ay ibig sabihin hokma. Pero mas madaling unawain yan sa salitang Grego. Kasi sa salitang Grego, ang wisdom, ang salitang Grego ay Sophia. Alam naman natin na ang salitang Sophia ay isang babae. Di ba? Kaya yung wisdom na itinuturing dito ay hango sa isang babae. Kasi kung yan ay hango sa isang bakla, Nako po. patawagin nila yan jokla. Jokla o bayot. Di ba? Pero yun yung ano. At maganda yan dahil
bagamat ang unang pagbasa ay tungkol sa karunungan, ito'y tungkol sa isang handaan. May kahango ito sa mabuting balita dahil yung sinasabi ni Jesus doon ay kumain din ng tinapay at dugo. Dito rin, inimbitahan din ng karunungan na kumain tayo sa isang handaan. Thank you, Brother June. Okay na, Brother Tsaka, Tuning? tsaka babae po talaga, hindi po ba? At siya yung babaeng yon ang inutusan na mga nyaya. Dahil yung mga babae talagang mabilis mag-imbita. Mga marites yan di ba? Tama. At karamihan ng kababaihan, sila yata yung tinuturing dito ng mga mangmang. Dahil alam nila na yung mga lalaki, yan ang mga marunong. Lalo na itong mga participants natin dito sa ating LBS. Oo, si Brother Tuning. Pero ibang ibig sabihin ng mangmang sa Bobo. ngayon ng Our Lady of Assumption. Si Mama Assumption. Mary is the lowly, sabi niya lowly, but she prays in Magnificat. The praise, glory to the Lord. Iba yung kamangmangan ni Mama Mary na Mama Mary is full lowly. of wisdom kasi siya yung spouse ng Holy Spirit. Innocence naman yung kay Mama Mary. Innocence. Humility. Dito po ang mga inanyayahan lamang ay yung mga bobo. Oo. Kaya nga hindi tayo imbitado, Brother Tuning. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ako? Ang pwede Wala. yan sila Alex. Tsaka sila Christian. Kita mo, wala sila ngayon. Kasi naimbita sila dyan. Kaya nga wala sila rito Kanya ayoko mag-absent Dahil siyempre, balik ka na late, basta umating ka. Kasi pagka maaga tayo natapos, yung buhay mo ang pinag-uusapan. Okay, so imay natin. Pero Brother. meron lang po akong problema. Si Kuya Charles, araw-araw nagpo-post siya kung saan-saan siyang simbahan naroroon. Totoo ba yun? Oo. Within Tarlac, siya yung lumalakbay, Brad. Hindi lang pati rito sa Baclaran, pati Antipolo, araw-araw, ibang pinupuntahan niyang simbahan. Nakakapunta ba siya doon? No problema. Dahil si Christian pinagpala rin niya na By location. lalakbay. Kasi naghahanap siya ng tunay na simbahan. Mabigat ang problema. Alam na ang simbahan na tunay ay ang Iglesia ni Cristo. Hindi yung Ano, kay Kibuloy. Kibuloy? Hindi, kasi wala nga nagtatago kung tayo na linggo, wala siya mahanap na simbahan katolika na mabuti, tunay. Kailangan Huwebes siya, araw ng pagsamba. Hindi nga, totoo nga. Dito nga ako nagtataka. Talaga bang nagpupunta siya physically doon sa mga lugar na yan? May picture. May picture. May Bali picture. no problema ni Brother Tuning. Marami siyang kapatihan na kaibigan na binibisita niya. Para masagot yung problema, diretsahan mo siyang tanongin. Wala siya dito. Baka naman kako artificial intelligence yun, AI. Hindi. Talagang nandun si Charles. Kasi si Charles, parang Diyos yan. Omnipresent yan. Pwede siyang nandito sa Tarlac, pero pwede rin siyang nasa Manila. Omnipresent. Nasagot ba yung mo? May limitation yun, limitation. Hindi, yung limitation lumulutang yun, brother. Yun nga, pumupunta sa ibang lugar. Teleportation ang tawag doon, Brad. Teleportation. Multi-location. Ano pa mga ibang katanungan na katarot na gusto mo itanong? Okay, tuloy natin sa pagkimay-maya. Okay, Brother Jerome. Sa talata 1, ano ang ginawa ng karunungan at paano niya ito itinayo? Gumawa
gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Tama ba? Yan ang number 1. Yes. Tama. Brother Jerome, ano po ba yung ibig sabihin dyan ng 7? Ano, meron ba po ibig sabihin yung 7 patibayan? 7 patibayan. 7 7 columns. sacraments. Columns yun eh, yung patibayan dyan eh. Sa ibang... Haligi. Pero haligi. bakit 7? Bakit 7? Perfect. 7 Perfect is number. a perfect number. Mga tahanan So, ng mga Palestino noong mga unang panahon ay ito po'y binubuo ng 7 haligi. Kaya ipinakumpara ng may akda ng wisdom, karunungan, itong pagtatayo ng tahanan. Kasi sa panahon noon, no, ang isang tahanan na malaki ay binubuo o gusali, binubuo ito ng 7 haligi. Yun yung dahilan kung bakit 7. Ang 7 kasi completeness. A great house daw yung ibig sabihin nun. Kumain ka na, Sa footnote ko. perfection. Completeness. Okay, so Brother Tonying, talata 2. Anong paghahanda ang ginawa ng babaeng karunungan? Nagpatay siya ng hayop. Nagtimpla ng inumin. Ewan ko kung iced tea. Ang mesa ay inihanda. Punong-puno ng pagkain. Thank you, Brother Tonying. Yung inumin na timpla, hindi ko po alam kung iced tea ba yun o alak ba o gatas. Sa English kasi mixed her wine. Oh, She has so prepared her alak. meat, mixed her wine. So alak pa rin. Yes. Passion. Brother Butch, sa talata 3, Hmm. ano pa ang ginawa ng karunungan para abutin ang nais niyang anyayahan? Inutusan niya ang kanyang mga alipin upang magyaya doon sa mataas na lugar sa bayan at sabihin, ayan, number 4. Hindi, hanggang 3 na ako, di ba? Oh, number 3. Sa Thank iba you, Brother pong Butch. sa ibang version nakalagay muchacha. Muchacha. Oo, mga... Babae nga eh. Katulong. Oo, Maid mga servants yan. Si maid Handmaids. servants ang inutusan niya. Handmaids. Handmaids, yes. Maid servants. Brother Saints, sa talata 4 at 5, ano ang imbitasyon sa mga kulang sa kaalaman at sa mga mangmang? Sabi, ang kulang sa kalaman dito ay lumapit. Uli kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Thank you, Brother Saints. At sa talata 6, Brother June, ano ang payo ng babaeng karunungan upang bumuti ang kanilang buhay? Ang payo po ng karunungan para mabuhay ang tao ay lisanin nila ang kamangmangan at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Thank you, Brother June. Butch, kabubuhan. Kamangmang. So, keywords for the first reading. Hindi lang kumakain pa si Brother Butch eh. Mani naman yan. Pagkain at inumin. Brad, yun yung Para pagkain eh. kain. Karunungan. Mabuhay. Saan yun? Saan ang talata yun? 6. Anim.
Kayo ay mabuhay. Lumakad tayo sa daang Yung Patuloy. bro, kasi related yan sa gospel kaya nagbubulong-bulungan sila. Dahil hindi nila alam. Di ba yung kamangmangan, kulang sa kaalaman? kabobohan. Hmm. Meron pa? Kundi tuloy tayo sa second reading. So ito yung mga bobo na hindi nila maintindihan yung flesh ni Jesus. Tama ba? Oh, sa gospel yun, ba? Sa gospel. Pwede. Hindi, kino-connect na natin to eh. Oh, Tamang landas. yan yung mga nagbubulong-bulungan. Iniisip nila sasama Pero ba? anong ang pinapahiwatig ng kamangmangan dito sa first reading? Ito yung mga Hindi kasi hindi ba may worldly. hindi may actually dalawang types of women to women of wisdom sa verses 1 to 9 verses 9 1 to 6 at saka woman of folly naman sa chapter 9 verses yung susunod 13 to 18. So kino-compare yung dalawa, yung woman of wisdom at woman of folly. So nandun tayo sa bahagi ng wisdom. Tamang landas, Brother Jeno. So yung mga wala sa tawag nito, kaalaman ng Diyos, yun ang mga bobo. Parang ganun. Yes, parang ganun. Kaalaman ng mga tao, bobo yun. Considered bobo sa reading. Oo. Kaya, tamang landas. Tulad, Ha? tamang landas. Ibang landas? Tama. Tamang landas. Keyword ba yun? Tamang landas. Pag sinabi mong ikaw ay bobo o walang kaalaman, ano yung hindi mo alam? Word of God. Katotohanan. Siguro. Hindi mo alam yung salita ng Diyos. Hindi mo alam kung saan ka The pupunta. truth. Kaya tamang landas ang tatahakin. Sa panahon ngayon, maraming nawawala ang landas eh. O, Akala nila yung natutunan. buhay spiritual yan. Yes. Oo naman. Ito, spiritual naman talaga tong LBS, di ba? Bible o Word of God. Okay na. Tuloy na tayo sa second reading. Kayo. Okay, Brother Saints. Brother Sunny, take it away. Pagbasa sa ikalawang ang ikalawang pagbasa ayon sa unang sulat ng Dr. San Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata 5, talata 15 hanggang 20. May ikalawa bang sulat? Sorry nga, inulit ko. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayong namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang na palaging nagtatanong. Initial, Brad. Anong initial? Nagiging kibuloy ka na. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig o nawawala ng landas. Samantalain ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mangangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing
sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos. Parang sinagot yung tanong ni Brother Tonying dito about sa kabubuhan. Mamuhay sa liwanag. Title. Yung chapter. Okay. Tuloy na tayo sa paghimay-himay. So, Brother Jerome, sa talata 15, ano ang payo ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung paano ang mabuhay? Kung paano mabuhay? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang magtatanong, sabi ni Brother Saints. Thank you, Brother Jerome. Brother Tonying, sa talata 16, ayon kay San Pablo, ano ang gagawin sa bawat pagkakataon mayroon sila? Bakit? Ang karunungan ay nagmumula sa pagtatanong. Yan na. Sapagkat May sagot. sapagkat masama ang takbo sa Pilipinas at lahat ng dako ng sandaigdigan. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Hindi puro kasamaan. Thank you, Brother Tonying. Brother Butch, sa talata 17, ayon kay San Pablo, ano ang dapat nilang gawin upang mabuhay ng maayos sa harap ng Panginoon? Kaya huwag kayong magpakabobo. Alamin niyo mabuti kung anong gusto ng Panginoon na gawin ninyo. Ito nakalagay dito ba? Pinabasa ko lang eh. Bobs naman. Thank you, Brother Butch. Sa talata 18, Brother Saints, ano ang dapat nilang gawin imbes na maglasing? Di mag-inom-inom lang. Kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng maayos sa pamumuhay. Salip, sikapin Nawawala ang sound mo. Sa halip, Salip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. yan. Thank Saints you, talaga. Brother Saints. So Brother June? pwede pong mag-inom-inom, huwag lang Maglalasing. Mhm. Huwag Okay. mo magpalasing. Tama na yung Okay, Brother isang June. Yes, brother. Talata 19, sa kanilang pag-uusap, ano ang pinapayo ni San Pablo na dapat nilang gamitin? Ang sabi po ni San Pablo, kapag kayo umiinom, umawit kayo, sabayan nyo ng videoke, yung mga salmo, yung mga himno, at mga awiting espiritual. Kayo buong puso umawit at magpuri sa Panginoon. Yun ang sabi ni San Pablo. Thank you, Video, Brother okay. June.
Pero pag kayo umiinom, tama ba yan? Oo naman. Kasi pwede tayong, habang tayo uminom, pwede tayong kumanta ng Blessing and Glory, Great and Wonderful. Pwede naman. Saka hallelujah. Hallelujah. Oo, pwede. God is Okay. good. So, Huwag lang Brother Jerome, God, thank you, Lord. sa talata 20, ano dapat ang tamang panalangin sa Diyos? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Brother Sa Jerome. walang hanggan. So, keywords for the second reading. Kamangmangan, Brad. Inulit yan. Dali. Related yan. Yung kamangmangan. Gumawa ng mabuti. What about kamang? Gumawa ng mabuti. Magpasalamat sa Diyos. Magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dalawa. Ayos ah. Yung pansin din, Matalino. San Pablo yung paglalasing. Importante yun. Matalino. Gumawa ng mabuti. Ano ibig sabihin ng matalino, brother? Hector. Ano ba ang matalino? Yung mahilig magtanong. Kayong Ayun. tulad ng matatalino at Ayun! di tulad ng mga mangmang. Sabi nga ni Brother Tunying, ang mahilig magtanong ay matalino daw. Karunungan. Doon ang nag-umpisa karunungan. Karunungan ng Diyos. Dagdagan pa nyo, basahin nyo yung talata 3. Wala naman 3 dito eh. 18, Meron. 17. Huwag kayong maging hangal sa halip. Verse 3, chapter 5. Wala na yan sa ano. Please, Brother Stonying, please do the honors of reading. Kayo'y mga hinirang. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, Yan. karumihan, o pag-iimbot. Gayon din namang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Nararapat. Halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Yun po. Thank Hindi you. lang paglalasing. Pati, Yan ang- pati yan ang usapang pamumuhay walang sa liwanag. kabuluhan. Pwede rin ba namang magbibiro-biroan tayo? Yung ba'y walang kabuluhan, yung mga biro-biroan natin? Hindi, may kaburuan yung mga pagbibiro. Lalo na yung panlalait natin sa ating kapwa. Mahalaga yun. Kasi makikita nung kapwa nilalait natin yung kahalagahan niyang mabuhay. Ngayon, Masang-ayon ka ba doon, Brother Butch? kung nagpakamatay siya dahil sa paglalait natin, wala na tayong magagawa noon. Yun ay pag-amin na totoo yung mga panlalait natin sa kanya. Halimbawa, yung sinabi rito na pwedeng laitin ang mga kapatid na wala sa LBS ngayong gabing ito. Huwag naman. Tama yan. Kaya kung meron kayong mga sama ng loob kay Alex, ang alam ko ng Alex, nagpapanggap na Katoliko yan. Yan ay Muslim. Muslim yan si Brother Alex na ano yan, na-indoctrinate yan nung nasa Jeddah. Okay. Ako kamontik na akong maging Muslim nung nasa Saudi ako. Oo, totoo yan.
Kasi nga, alam mo kapatid, yung may mga employer, hindi ka tatanggapin kung hindi ka Muslim. Tama, mas malaki sweldo nila. No, maraming employer na gano'n, hindi ka nila tatanggapin. Kaya ako napilitan ako mag-asawa ng 3 pa eh. Para lang malaman nila na ako'y Muslim. Keywords. Ano po ang Bumibili ako ng Quran. Ayaw akong pagbilan. Anong keywords natin? Matatalino. Pagkain. Buhay na walang hanggan. Yung Salmo responsorio, magsumikap kayong kamtin ang Panginoong butihin. Alleluia verse, ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Magandang kanya. Pagkain na hain, no? Lagyan natin na hain. Gawa na kayo. Buhay na walang hanggan. Jesus. Gawa na ng kibla. Ating kainin ng pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Number 1 Ito. ako. Brother. Number 1. Wala naman number 2 eh. Wala pa ba? Si Jesus sa pamamagitan ng Eucharistia ang pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Pagsikapan Ano? ang pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. Pagsikapan na maging karapat dapat siyang tanggapin ng madalas. Aba. Ano pa? Pagsikapan na maging karapat dapat siyang tanggapin ng madalas. Hindi ko ma-memorize to. Pagsikapang na maging karapat dapat Siyang tanggapin ng madalas. Number 2 na ako. Number 2. Sa akin ito, kumain ng katawan at uminom ng dugo ni Kristo upang ang Diyos Ama ay manatili sa ating katawang may buhay na walang hanggan. Hindi ko At naman. para tayo maging matalino at hindi naman. Okay, ano po? Hindi ko naman. Kumain ng katawan at dugo ni Kristo. Hindi ko na po na-gets. Kumain ng katawan at dugo ni Kristo upang ang Diyos Ama Hinahinay lang. ay manatili
sa ating katawang may buhay na walang hanggan. Ay manatili sa ating Sa ating katawan. nang may buhay na walang hanggan. Kuma. Yung nang mo ha, meron LNG, ANNG. Ah. Hindi pantukoy. Ang Ano po? katawan ng NANG. Saan yun? Ating katawan ng may buhay na walang hanggan. Yan. Lagyan mo ng AN. Ayan? Yan. Hindi pantukoy. Yan ay adjective. Oy, ba't may color red? Nang sabi ng sa Nang, chat tama yun, yung NG ah. sabi ng ano Google. Grammatically, tama yung NG. Ano po? Tama. Brother Saints. Palagay ko NG eh. Ayaw. Malakas ang ulan dito sa amin. Dito, walang ulan. Lagyan Dali, natin ah. inumin dapat. Hindi naman kinakain ng dugo eh. Tatlo na tayo ah. Brother Yan. Jerome. Oh, Oh, Dali ha. ano Brother Tingnan ko lang Saints? yung aking bubungan. meron din akong sinulat. Parang may nagsulat pa. Dali ah. Si Saints, sa Saints. Si Brother Saint. Sorry po, hindi ko na ano eh. Ingay ah. Lakas ng ulan. Jesus ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tahakin natin ang tamang landas. Sundan natin siya. Ano, boto ka na dyan, Brother June. Ito sa alulod ng tubig ha. Bumabaha na ba dyan? Number 2 ako kasi yun ang pinakamahaba. Si Jesus, Daanin sa saba. pamamagitan ng Eucharistia, ang pagkain ng bibigay buhay na walang hanggan, pagsikapan na maging karapat-dapat siyang tanggapin ng madalas. Gaano kadalas? Araw-araw. Gabi-gabi. Sino na po ang pipiliin? Magbobotohan Ako, ba 2 tayo? rin. Ikaw kasi itong gumawa eh. Siyempre. Mahaba kasi eh. Papayag ba kayo? May objection ba? Number 2. Ano yung mga kumakaluskos dyan sa bubong ba yan? Muulan na ba? Brother Tuning yata yan. Wala na objection? Kaya yan, Brother Jerome. Laki oh. Ulitin natin.
Ano ba dapat? 14. 24. Yan. You got? What is your you got? Ang aking hugot ay, bakit hindi nakadalo Si Alex. Alex at Christian sa ating pagsasanay ngayong gabi? Yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na walang assignment kasi si Coach ay may assignment. Si Alex lang ang wala. Kaya hindi yun ang dahilan. Sa tingin ko, marami na silang kaalaman. Kaya hindi na sila kailangan pang dumalo. Magtanong po. Namumuhay ba ako sa karunungan ng Diyos? Ano po yun, Brother Hector? Sa karunungan ng Diyos. Tapos, another one. Paano tayo maging karapat-dapat tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo? Sabi nga ni Brother John, dapat daw nasa state of grace. Di ba, Brother John? Opo. Halos related yung mga problema natin tsaka yung hamon sa mga nakaraang linggo kasi nga bread of life discourse to Pero ano kaya ang mensahe ng Diyos? No? Bakit paulit-ulit niyang sinasabi? Siguro kasi maraming bobo Oo, nais siyang bigyan talaga importansya ang Eucharistia. Maraming bobo na hindi maintindihan yung ano. Kapag nagsisimba tayo na via internet na lang, hindi natin natatanggap ang Eucharistia. Spiritual tapos communion. ang pandemya, di ba? Yung tingin ko ang mensahe ng Diyos yung pagpapahalaga sa Eucharistia. Nagiging kawangis ba tayo ng Diyos kapag tinatanggap natin? Kapag natanggap natin ang Eucharistia? Pwede din. Kasi napapansin mo, pagka tumataba na tayo, nagiging bilog tayo katulad ng ostya. Brother Butch, marami na po kayo na benta ng ticket, Brother Butch. Konti pa lang, bro. Kumbaga, yung target natin na 300 plus, nakangalahati pa lang tayo. 150 lang. Pagka tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa photo finish. Tsaka yung iba, inaantay pa nilang 24. Mas maganda, bro, kung marami tayong makong sponsorship. Yun, Baka naman meron kayong mga alam na pwede natin lapitan. Wala na, Brad, kasi nga pinasara ni BBM yung Pogo Bakit na ako makukuha roon? Kaso nga. Pati, tapos pinatanggal pa si Alice ko. Oo. Ay, may hamon pa tayo. Oo, hamon. Dali tumanggap ng banal na Eucharistia. Linggo. Yun ang minimum. Kailangan dapat araw-araw. Di ba? Yun ang minimum Mas maganda sana araw-araw kasi para sabi mo nga, maging bilog na tayo kumakain ng ostya.
Kaya. Tumanggap ng. Siguro tanggalin mo na yung hanggat kaya, Brad. Para mag-compulsory na. Ano tingin nyo? Hindi ka, yung araw-araw mukhang Hindi kaya eh. Hindi kaya, di ba? Araw-araw. Hindi. sabi. Yung practically na lang na Kayang gawin. Kunwari kailang- na pag may basa na hindi participant, sabihin na banal naman itong mga participant na to. Araw-araw. Bahala sila magsalit ganyan. Basta ikaw, you're focused with the Lord because you love the Lord. That's why you are taking this. That's my sharing because I receive Him every day. Because of the love of the Lord. Ibang level na talaga yan. Yan, okay na. Picture na tayo. Araw-araw lang. Picture na tayo. Okay na po yan. Okay na. Okay na. Closing na po ako. Sige. Ano, Brad? Closing prayer na. Sa ngalan ng Yes, Ama, please. Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang natamo namin sa aming pagninilay sa iyong mga salita. Salamat po sa mga aral na aming natutunan at sa mga pagkakataong kami ay nagkaisa sa pag-aaral ng iyong mga turo. Bigyan niyo po kami ng grasya na matanggap kayo sa banal na Eucharistia sa araw-araw, Panginoon. Naway patuloy na magliwanag ang iyong salita sa aming mga puso at sa aming mga isipan at tulungan mo kaming isabuhay ang mga ito at sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang maipahayag ang inyong pagmamahal sa iba at maging mga tagapagdala ng kapayapaan po at pag-asa sa aming komunidad. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami po ay nananalangin sa inyo. Amen. Ama Amen. namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala at para ng pagpasawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Abag Ginoong Maria, Kaya napupuno napupuno ka ka ng grasya, ang ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Sa Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.